nakiselebrate sa mga successes ni Alden, mga kasembreros. Tapos sina Mayor Mark Alcala at saka si Kataw hiwalay na. Nakakatawa ang kwentong ito, mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, yung mga details. So, let me correct myself, mga kasembreros, doon sa sinabi kong si Grayson Lazaro. Doon sa una kong vlog. Grayson Lozano pala yung kanyang code name dito sa Code Gray nga, mga kasembreros, si Alden. So, tapos, ito na yung interview portion na nagsasalita nga si Alden, mga kasembreros, and then na-feature din sila sa 24 oras. Si Shuvi pala dito ay isang nurse, no? Tapos si Allen Ansay ay kapatid ni Alden sa serye, mga kasembreros. So, aabangan natin ito, no, mga kasembreros. Sobrang nakakatuwa, and sinabi ni Alden dito na relatability, ito yung gusto nilang ipakita or papanood sa mga audience, mga kasembreros, na kung saan ay gusto nilang ipakita or i-showcase kung ano ba yung nangyayari sa loob ng mga ospital, mga kasembreros. So, yun. Tapos, si Christopher De Leon daw dito ay first time niya rin. Parang challenging din daw, sabi niya, no, yung kanyang role dito, mga kasembreros. Kasi nga kahit na marami daw siyang nagawang pelikula and drama and serye, mga kasembreros, ay parang may twist dito. Ito kay Christopher De Leon dito, parang meron siyang basta something na hindi natin, basta parang may pasabog sila, mga kasembreros. So si Shovin Trata din dito in interview, of course, no? Excited siya, mga kasembreros. Si Shuvi pala dito ay gusto niya maging doktor, no, sana. Pero yung kanyang role dito ay nurse. So parang excited siya, mga kasembreros, kasi nga related sa kanyang field na gusto sanang maging profession, which is medical doctor, mga kasembreros. So andito rin pala hindi ko na-mention si Romnix Sarmienta, mga kasembreros, no, na kasama sa cast kagabi or kanina, mga kasi sa previous vlog natin. So, yun, talagang nakaka-excite ito, mga kasembreros, kasi nga inaangaan din daw pala, no, ni Alden si Christopher De Leon na veteranong aktor sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, mga kasembreros. Talaga siya, no, parang syempre dati may Abot Kamay na Pangarap, no, na Jillian Ward at saka sina Carmina Villaruel, Pinky Amador, and so on, mga kasembreros. Pero ito ay panibagong medical drama series, mga kasembreros. So, aabangan natin ito. Tapos, hindi ko na follow up yung di ba nagkaroon ng bench na fashion show, mga kasembreros. So, hindi nga talaga present ang Kafden, no, sa event, mga kasembreros. Siguro binigay na lang nila sa mga susunod na mga generation, which is yung mga nakita nga dito ng mga tao na nag-stand out ay sina Kay Montinola, sina Andres Mulak, Joshua Garcia, no. Sa ibang mga pictures na hindi ko na i-flash ay sina Francine Diaz at saka si Seth Fedelin. Yun nakita nila na susunod daw ng mga generational bench fashion models. Si David Licauco, si Andres Mulak, no, si Natash. So yun, ang Kafden hindi sila present dito sa naganap na Bench Manila, no, mga kasembreros, Bench Manila Fashion Week. So yun, tapos na actually ito. So hindi ko na pa follow up na yun, hindi sila dumalo talaga, mga kasembreros. Siguro they gave away. Parang marami rin nang hindi nakadalo, no? Kasi nakita ko basta, no? Hindi ko picture lang yung ko dito, mga customers, kasi syempre pag naka-underwear na lang yung mga parang ayokong panoorin sila, mga kasembreros. Yung mga wholesome lang yung ating pinipresent dito, mga kasembreros, no? So dito ay sina Kay Montinola, si Joshua Garcia, David Licauco, at saka si Andres Mulak, mga kasembreros. So maraming mga teens na naman wholesome naman, yung Franceth, si Francine, so yun, mga kasembreros, no. So parang sila yung main faces ngayon. Si Alden lang yung hindi talaga dito nakapunta kasi nga sa sobrang busy siguro talaga, mga kasembreros, ng kanyang schedule. Nakita naman natin yung kanyang
daily grind, no? Kaliwat kanang lagari mga kasembreros ni Soiti ng kanyang ginagawa araw-araw. So yun po, no. So Kath, hindi sila si Kath sobrang busy din niya mga kasembreros no. So sa mga nagsabi na parang nakapagpunta pa siya sa ibang bansa and so on. So may mga negotiations naman yan. And alam natin na sina Sir Ben Chan na may-ari ng bench at saka sina Alden and Kath talagang close na close yan sila. Siguro may mga reasons talaga na nag-usap naman sila, of course, no, na hindi sila makakadalo or siguro pinili lang din talaga ng management. Alam ko may negotiation talaga, no, sa mga ganyan mga kasembreros na hindi o parang hindi lang siya basta-basta na hindi nangyari or hindi lang siya basta-basta na nangyari mga kasembreros kasi nga may mga pag-uusap talaga sa mga managements niyan mga kasembreros. Tapos, major item tayo. Natatawa ako dito sa mga comment ng or sa caption na naghiwalay na daw ang naghiwalay na daw ang Kath Mark mga kasembreros. Tapos, sabi naman ng iba, hindi pa nga parang hindi na naging sila tapos naghiwalay na agad. Naghiwalay na agad mga kasembreros. So, may caption dito ang isang fan, spotted versus split, no? Tapos, sabi niya dito ay hindi pa nga umaamin, hiwalay na agad or parang ano nga ba ang ang totoo mga kasombrero. So parang natatawa na din ng iba, no, kahit tayo, no, na hindi pa nga umaamin. Tapos sasabihin na hiwalay na ang Kath Mark mga kasombrero, or sina Kath at saka si Mayor Mark Alcala. So sana nga totoo ito na wala naman talaga sila mga kasembreros. So marami rin kasi naniwala sa comment section na wala naman kasi talaga sila, sabing ganoon na mga mostly naman nag-comment sa post na ito mga kasembreros, no, about spotted versus split nga ni na Mayor Mark Alcala at saka ni Kath mga kasembreros. So which is definitely hindi natin parang nakakatawa na may hiwalayan issue na hindi pa nga sila umaamin publicly. At saka hindi sa spotted kagaya ng alam mo yung Dankay, no, Daniel Padilla at saka Kyla Estrada. And talagang legit yun mga kasos kasi maraming instant parang pag nasa public talagang nakita sila mga kasembreros, no, at saka hindi sila nahihiya na magpakita publicly mga kasembreros. So maaring sabihin ng iba na si Mayor Mark Alcala kasi politiko. So bakit pa siya nag-engage into sa kanyang issue, sa kanyang relationship kung hindi naman pala hindi niya paninindigan ba, no? Hindi siya accountable or hindi siya matapang na dito na panindigan. So sabi dito ni sabi ni Gigi Kaasi Ignacio, wait lang, ano ba talaga, hindi pa umaamin, kahapon magkasama, ang ngayon hiwalay na daw. Ang bilis ng pangyayari, mga sis-spotted pa lang, may breakup issue na agad. Reminder lang, hindi lahat na nakikita sa feed ay totoo. Tama, hanggat walang official na salita, chika muna, wag agad maniwala. Ikaw, team, may something. So yun nga mga kasamaras na wala talaga siyang fake or real. So talagang parang wag maniwala agad sa mga feed lang at saka sa mga video na fans lang naman ang dito ang nag-upload. Hindi naman sila mismo na si Catherine nag-upload ng kay Mark Alcala tapos si Mark Alcala so nagfollowan lang. So ibig sabihin nagfollowan marami nang pina-follow si Catherine 1,600 mahigit mga kasamaras ng kanya pina-follow sa Instagram. Tapos ay sila na agad. So hindi naman ibig sabihin na nag-follow ay na agad, no? Sila na agad mga kasembreros. So tama ito, no? Huwag maniwala agad sa mga feed or sa mga nakita lang sa ating social media platforms mga kasos kasi pwede nang dayain, i-edit ang picture, ang video and so on mga kasembreros. So, may mga video naman na sabi ko may kalaskas talaga ng mga tao, yung real human beings ba, no, hindi yung tahimik lang or may music background, no. So yun, doon tayo nadadali mga kasembreros na hindi pala totoo, tapos paniwala ang mga tao, tapos pag naghiwalay madi-disappoint din. So parang tayo lang din yung gumagawa ng ating mga sariling kapag happiness is a choice, tama yun. That is why we choose to be happy and choose good vibes mga kasembreros. So yun po, no, huwag masyadong paniwala agad mga kasembreros. Ito
Hindi ko to nasama mga kasembreros, yung kulitan ni na Faith Da Silva at saka ni, ni Alden Richards. May pasiyaw-siyaw pa dito talaga si Faith Da Silva mga kasembreros. Sobrang kulit niya dito mga kasembreros, no? Tapos, yun, nasabi ko yun kagabi kasi, pero hindi ko nasama yung mismong video ng kulitan na ito mga kasembreros ni na Faith Da Silva at saka ni Alden Sobrang kulit talaga ng dalawang ito. So, yun, nagkakasama yata sila sa All Out Sundays eh. Tapos, yun, All Out Sundays, minsan siguro sa TikTok Lock or sa, dito, sa, Stars on the Floor. O, parang hindi pa na, nakasali ba dati si Faith Da Silva? Parang hindi pa naman mga kasos. Ang tangkad dito na, ni Faith Da Silva, mga kasembreros. Pwede siyang pang beauty queen na mga 5'7" siguro ang height nito or 5'6" mga kasembreros. So, yun po. Tapos ito, 54 minutes ago, the next topic celebrity. Hello, handsome Tisoy. Keep safe while biking. Hindi ko lang alam kung ito pa ay kanyang bike kahapon or nung Sunday mga kasembreros. Pero dito ay naka-black ulit si Soiti. Parang ibang outfit naman yung sinuot dito ni Alden kumpara dun sa nakaraan niya na cycling. Yung time nga na nasa nasa Marilake. Parang parati naman siya doon, Marilake mga kasembreros. Hindi ko din alam kung parang part ng Antipolo ng Rizal or ng Laguna, ang Marilake mga kasembreros. So, Marilake Road yata yun mga kasembreros, Pero ito po ay post ng The Mixed Topic Celebrity 54 minutes ago mga kasembreros na naka-black nga dito si Soiti. So, may mga outfits naman siya na ganito. Parang may konting difference lang dun sa previous na sinuot niya mga kasembreros nung siya po ay spotted, na nag-bisikleta ulit mga kasembreros. Tapos, major item tayo mga kasembreros ha. Nakiselebrate ba si Kath sa successes ni Alden? Kasi nga grabe ang daloy ng grasya at saka blessings, endorsements, mga bagong brands ni Alden, may series, may mga pelikula na naka-line up, may mga teleserye na naka-line up, may basta talagang umaapaw kumaga pa yung basket ni Alden ay hindi lang puno talagang umaapaw yung kanya mga drum at blessings at bodega ng grasya at pagpapala mga kasembreros. So siguro siya na lang yung umaayaw sa mga kasi hindi na kaya ng kanyang katawan mga kasembreros at ng kanyang schedule. So siya na lang yung umaayaw sa mga grasya at saka mga brand siguro. So yun. Kasi dito nag-post si Laysam ng dito ng kanilang cheers mga kasus, parang kumain sila sa labas at nag-enjoy mga kasembreros. Na post ito ni Laysam na of course ay handler ni Alden mga kasembreros. So dito ay parang may yung pinakauna kong dito nakita na pinost din ng admins ni Alden mga kasembreros ay itong parang mga kamay na may wine sila mga kasembreros. Tapos yun, may mga kamay, may mga wine, so indicating na nag-celebrate nga sila mga kasembreros dahil sa dami ng mga pagpapala ni Alden. Kasi hindi naman birthday din ni Laysam, hindi rin birthday ni Alden, hindi rin birthday ni Mama Ten of course, kasi March si Mama Ten. So I'm supposing and of course naniniwala ko na ito po ay kanilang celebration, may food trip, may food trip din na pinost dito si Laysam mga kasembreros. So ngayon ko lang nakita mga kasas, napansin pala to, yung business ni Namaha yata ito mga kasas, Taupe to pay, something like that mga kasas, to pay dining. Tapos thank you for parang nanlibre si Alden dito mga kasembreros, thank you for dinner. Alden Richards post ito ni Zia De La Rosa na nirepost din ni Laysam sa kanyang Instagram mga kasembreros. So Taupe kasi dati alam ko parang business ni Namaha at saka ni Rambo yata ito mga kasembreros, itong
to pay, no? Ano nga ba yung, parang, kasi may free taste dati na ano sila na dito na ginawa yung invited nga si Alden mga kasembreros, so to pay dining. So yun yung naalala ko na kay Maha ito mga kasembreros, no, at saka sa husband niya na si Rambo nga mga kasembreros na business. So hindi ko lang din kasi wala silang picture ni na so dapat meron silang picture ni na Maha dito. Kasi kung bibisita ang kaibigan mong malapit sa iyo ay talagang dapat meron siyang magpa-picture kayo mga kasembreros, pero wala. Pero yon, kung nakiselebrate siguro sa lihim, no, nakiselebrate si Kath mga kasembreros kay Alden, congratulating him mga kasembreros na yun nga, no, na sa kanyang kaliwat-kanang success. And ganoon din naman si Ma'am Kath mga kasembreros, sobrang dami niyang endorsements, no, projects kaliwat kanan mga kasembreros. So okay. So may isang video dito si Leisa mga kasembreros na na pinost din, happy birthday Feng Gustilo. Thank you for the lunch. So magkaibang instance pala ito, no, mga kasembreros. Kasama dito siya, no, si dito si Feng. Hindi ko lang, baka friend dito ni Leisa mga kasembreros. So magkaiba pala, no, dinner naman yung kay Alden, lunch no itong kay Feng Gustilo mga kasembreros. So my cracker crab friend. And so yun, and BFF. So ano siya, parang best friend ng pala ito ni Leisa. May isang video na shinare niya mga kasembreros. So yung kay Alden kasi ay talaga yon, dinner na celebration ng kanyang kaliwat kanang successes and blessings mga kasembreros. So yun po, no, congratulations kay Alden. Kung si Kath na nagka-celebrate ay siguro sa lihim lang, hindi sa personal mga kasembreros. So yun po, no. Tapos 7 hours ago, post ni Jason Starr. Sobrang kulit ito mga kasembreros kasi inedit niya ang Kath din na kunwari ay nasa basketball court sila at saka naka-jersey mga kasembreros. Wow, sobrang saya ni Catherine magkasama ulit kayo ni Alden Richards. So naka-Lakers talaga sila dito na kulay dilaw yung kanilang suot mga kasembreros, kunwari, no, ni Alden at saka ni Kath mga kasembreros. Pero ito po ay edited lamang, ha, lilinawin ko lang po mga kasembreros. Tapos next item natin, may pala dun, no, merong dito separate na pictures na nagkaroon din sina Alden dun sa Code Gray mga kasembreros. Mga random photos nila. Ito naman pa i-post ni Ma'am Tracy Garcia sa kanyang TikTok account mga kasembreros sa kanyang Code Gray kahapon. So maliban sa Sparkle Jimmy Artist Center, sa GMA Network na nag-post ng kanya-kanya mga videos and pictures, ay ito naman po na kopya ay kay Ma'am Tracy Garcia mga kasembreros, no, na kung saan ay close din na bossing ni ni Soiti mga kasembreros. So yun po, no. So pinakaunang picture dito ay kasama si Ma'am Tracy Garcia. So basta, no, alam natin yung cast ng Code Gray mga kasembreros. So sobrang sobrang nakaka-excite ito mga kasembreros, no, na kanilang drama series or medical drama series mga kasembreros. So yun, aabangan natin ito kung saan. Pero ako talaga unahin muna nila yung Love Siargao mga kasembreros, kasi yun yung unang nagkaroon sila ng press con So parang yun yung ginagawa nila, no, parang technique nila ito mga kasembreros na ginagawa na una muna yung yung press con or yung media launch, tapos susunod na or parang titenga muna nila, tapos gagawin muna nila, tapos ganoon. So para mas lalo ma-excite at pag-uusapan ng mga tao mga kasembreros. So magaling yung kanilang technique na ito mga kasembreros and mga Cathenatics. Alright, so yan lang actually sa ating Cathen items. May play ba ako? Try ko i-play itong mga videos na
dito na pwede natin pakinggan mga kasembres, no? Yung 24 oras of course ni Alden, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. I've worked with Direct LA, syempre kay Direct Martin, nagkatrabaho na kami, and our relationship goes beyond the screen. We've been very good friends as well. So, alam ko mag-work tong Code Gray. It's something to look forward to when it comes to showcasing what hospital situations is like. Parang kagaya nga, ang mga audience kasi natin, they always look for relatability with all the contents that they watch, may it be on TV or on social media, diba? And at the end of the day, pakita natin sa kanila yung mga pinagdadaanan nila sa mga buhay nila. And sisiguraduhin natin na makaka-relate sila dun sa mga story na ikikwento natin. Kasi kung tama po ako, this is gonna be parang may mga pocket stories. May main arc tayo and then may pocket stories. I think, yes, maraming guests. That would be a very good avenue to showcase relatability when it comes to the storytelling. Emergency! Emergency! Sobrang di nyo kasi kakayanin ang bigating cast ng upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Kilalanin sila sa chika ni Nelson Canlas. High spirits ang ilang Kapuso stars nang magsama-sama kanina at ipinakilala bilang mga magsisiganap sa upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Pagbibidahan ito ni Alden Richards bilang si Dr. Grayson Lozano. Ilalabas sa kwento ang ilang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay na sasabay sa kanyang pagiging isang medical practitioner. Bibida rin sina Andrea Torres, Faith Da Silva, Shuvi Etrata at Allen Ansay. Sobrang excited po, especially working with Kuya Alden. So, it's a dream come true and we're just very excited to work with the cast and of course the prod. It's a role na gusto ko talagang gawin because I've always wanted to become a doctor. So ngayon, as a nurse, Makaka-relate daw sa kwento ang maraming edad. Nabasa ko ngayon yung character ko pala is kabaliktaran ni Kuya Alden. Kapatid niya ako na medyo bibigyan ng problema sa kanya. So, medyo magiging ready tayo dyan. Kasi kabaliktaran din talaga ng personality ko. Makakasama rin sina Romnick Sarmenta, Joros Gamboa, Christian Bautista, Christopher Martin, John Lucas at Christopher De Leon. Finally, it's happening and first time namin makita-kita nung makakasama ko dito. Of course, I'm very excited. Of course, siyempre makakasama ko ang isa sa mga iniidolo kong artista na si Mr. Christopher De Leon. Finally, for a project, it's been first time namin mag-work together. Hindi lang daw drama ang mapapanood sa medical series. Thriller at suspense din ang pwedeng asahan ng mga Kapuso viewers. Pag-amin pa ni Christopher na challenge siya sa role kahit ilang beses na raw siyang gumanap bilang doktor sa maraming pelikula. Yes, but this one's different, entirely different. Parang medyo may pagka Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I think. Napaka-relevant po ng ating Word of God mga kasembrero. Sobrang kailangan natin ito. Ang title po natin ay Pinunong May Dunong. Proverbs 28 verse 2, when a nation sins, it has many rulers. But with a man of understanding and much learning, it will last a long time. So napakaganda ito mga kasembreros, especially sa ating kasalukuyang kondisyon or status quo ng ating bansa na kung saan ay kaliwat kanan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, especially ng gasolina mga kasembreros. Kaliwat kanan ang bad news, kaliwat kanan ang alam mo yung pag nagtaas kasi yung presyo ng gasolina, matik na yun eh. And ang nakapagtataka kasi dito nung unang alam mo yun, tumaas ang presyo ng gasolina, pinagtataka ng lahat, kahit na yung mga ultimo lang na mga content creators, hindi naman sa ultimo kasi mga million followers din sila mga kasembreros. Para pinagtataka nila na malayo naman yung giyera sa Pilipinas dun sa Middle East, ay tayo may pinakamataas na presyo ng gasolina at pinakaunang nagtaas ng presyo. Pinakaunang nag-declare ng National State of Calamity. Parang ganon siya mga kasembreros. Kung kaya marami nagtataka na grabe, tayo yung may parang may pinakamataas na tinaas na presyo ng gasolina, tapos tayo din yung pinakauna nag-announce ng state of calamity. Kasi para may funds yata yun no, na kinukuha sa gobyerno kapag ang presidente or ang ating pinuno ay
nag-announce ng state of calamity. Parang ano ba? Parang yung isang province or area or city, mga kasmers, kapag nag-announce yan ng state of calamity, ay meron silang parang pondo, no, sa gobyerno, mga kasmers, na makukuha para magamit nila doon sa state of calamity, mga kasmers, or state of emergency. So ganoon po siya. Pero yun po, no, talagang and marami pa, no, corruption. Number one talaga dito yung corruption, mga kasambres, na problema sa ating bansa. That is why yung unang tumatatak sa isipan ng mga tao kapag sinabing politiko ay buhaya or corrupt or magnanakaw, mga kasambreros. Pero yun po, let's continue praying, na ipanalangin talaga natin na magkaroon po tayo ng mga leaders, no, at mga pinuno na may dunong, no, kagaya ng sinabi dito ni Haring Solomon, because he himself, no, si Haring Solomon po, or si King Solomon, ay the wisest king ever lived. So hindi naman natin sinasabi dito na maging kasing talino dapat ni Haring Solomon yung mga leaders or yung mga pinuno natin ngayon sa ating bansa. So not to the point naman na ganoon, mga kasus, but meron silang meron silang wisdom, meron silang skill, meron silang confidence, meron silang dito yung capability talaga, no? Kasi kapag hindi ka capable, wala kang ability, mga kasembreros, you're not able to lead a country or to lead a province, a city, or a town, mga kasembreros, or even a barangay. So parang walang reason para manatili ka sa posisyon, mga kasembreros, parang ganoon ba? Kasi parang parang tatay mo, no? Kapag hindi siya magaling mag-handle at mamuno sa loob ng tahanan, ay ang tendency minsan naghiwalay ang pamilya, naghiwalay ang mag-asawa, yung mga anak ay hindi napapaaral na maayos, or hindi napapakain na maayos, hindi naalagaan na maayos, and so on, mga kasembreros. So ganun po yung nangyayari. Ang tendency ay kasi di ba ang pamilya ang the smallest unit sa society. So therefore, may leader dapat yan siya. Yung leader doon ay walang iba kundi ang tatay at ang nanay, mga kasembreros. So ganun po siya. So sa ating pamilya, na kung saan ay maliit man siya, no, mahirap nga minsan i-lead, no? Yung ating pamilya, mga kasus, how much more ang buong bansa or ang isang syudad, no, or city, mga kasembreros, or buong province. Nevertheless, no, ganun talaga yung kanilang responsibility, mga kasembreros. So sabi dito, parang dadaigin ng sangkaterbang leaders ang isang ng isang tao na may dunong or na may skill or may wisdom, mga kasembreros. So mas tatagal daw ang bansa or ang isang lugar or ang stability na ekonomiya kapag may dunong or may kaalaman. Of course, no, kapag maalam or matalino ang isang pinuno ay magiging stable ang kanilang economy. This verse from Proverbs gives us a deep insight into the correlation between leadership and order in society. It explains that when a land faces turmoil or rebellion, it is often ruled by many individuals, each trying to assert their power or influence. This can lead to confusion and instability. On the other hand, it suggests that a community can prosper and maintain order primarily through the guidance of a wise and knowledgeable leader. So, tama ito, mga kasers, kasi ang isang bansa or yung isang yung isang lugar kapag nasa state of calamity o nasa may disaster, mga customers, marami ang nagpo-post, marami ang nagsasuggest, marami ang naglalagay ng kanilang opinion, marami ang nagsasabi ng kanilang opinion, and so on, mga customers. So maraming mga mga side comments, no, ganoon siya, mga kasembreros. Pero kapag ang isang community daw ay may matalinong leader, no, may dunong, mga kasembres, ang kanilang pinuno, ay nagkakaroon ng stability ang kanilang ekonomiya at ang mga kababa yung support ba, no, ng isang leader sa kanyang community ay maganda or maayos ang pagpapatakbo, mga customers, kapag yung leader may dunong or may wisdom. Wisdom is highly valued in many scriptures. In this proverb supports that notion. A leader equipped with understanding and knowledge plays a significant role in stabilizing and prolonging the order of their land. This emphasizes the importance of wisdom in leadership. It shows us that while anyone can hold a title or position of power, only those who act wisely and justly will truly serve their people in a manner that creates harmony and peace. So, may mga taong may wisdom, sila yung kailangan natin ngayon, mga kasembreros.
no, and even the future generations to come. Kasi kapag ang isang bansa, no, kagaya na mention dito, kapag ang isang bansa ay wala silang strategy, especially natitest kasi yung strategy at wisdom ng isang leader kapag may calamity or may sakuna, mga customers, let's say baha or fire or giyera or earthquake or any other types of calamities and dangers, mga kasembreros, na nangyari sa ating bansa. So doon natin test paano ba mag-strategize, paano kumilos ang ating mga leaders, paano mag-responde, paano send ng relief, mabilisan ba, strategized ba, or parang order ba, naka-arrange ba, and so on, mga kasembreros. So doon natin-test no? Kahit tayo, no, na individual persons, natin-test yung ating patience, natin-test yung ating skill, natin-test yung ating character as a whole, mga kasembreros, kapag meron tayong mga situations na kinakaharap na sometimes ay emergency. This proverb highlights two key components: turmoil in leadership and the importance of wisdom. The phrase, "when a land is in rebellion," addresses the frequent conflicts that various groups and individuals can face when no central authority or capable leader governs them. So talaga magulo kapag walang namumuno, mga kasembreros, sa isang lugar, sa isang bansa, sa isang community. Magulo talaga siya kasi kung walang leader na, kunwari, walang kapitan or walang mayor or walang governor or walang head of the state, no? Kapag walang ganoon ay talagang lahat pwede mag-lead, no? Lahat pwede mag-comment, lahat pwede magsalita, no? Parang ganoon siya. So chaotic, no, or tsaka messy talaga, mga kasembreros, kapag ganoon. This comparison showcases the benefits of having a wise leader amidst chaos. So talagang advantage yung parang kumbaga kahit na yung isang lugar pinamumunuan ng 10 leaderess or pinuno, pero hindi naman sila hindi sila wise, no? Wala silang strategy, wala silang idea paano gawin. Talo sila ng isang taong namumuno lang kung meron itong capability at saka skill, mga kasembreros. Kasi dito ko nakita na kapag leader ka pala, you have to appoint, no? I-appoint mo si ganito, appoint mo si ganyan, appoint mo si ganito, para magano sila, no? Kapag na-appoint sila, so ikaw ay mag-supervise ka na lang, mga kasembreros. So ganun po siya. We must emphasize the significance of wisdom in all leadership roles, whether it's in our families, communities, or larger organizations. Leaders should strive to possess a depth of understanding, empathize with their followers, and remain just in their decisions. So kagaya na mention ko kanina, na hindi lang sa nation, hindi lang sa isang bansa, kundi maging sa ating families, o kahit sa maliit na grupo, no? Minsan yung mga sa pahulugan, yung parang parang meron silang parang mini co-op, no? Kunwari ikaw sasahod ka na, parang ganoon, hulugan, parang something like that, mga kasembreros. So kahit nasa ganung mga small groups of people, ay talagang may leader yan, di ba? O kung sinong moderator, sinong leader, and something like that. So kahit sa mga ganong maliit na grupo, ay talagang kailangan talaga ng leader na may wisdom, mga kasembreros. So sa final thoughts natin, Proverbs 28 verse 2 offers us profound insights about leadership and community stability. It conveys the message that while there may be many voices in times of chaos, true order comes from the wisdom of a single leader. In valuing wisdom and supporting leaders who possess it, we can contribute to a more peaceful and secure environment. So, yun kasi yung challenge din kapag may sakuna sa isang bansa. Marami kang maririnig na comments, so it's up to you kung ano yung susundin mo at ano yung gagawin mo. So, yun ang mangyayari kapag hindi ka confident sa iyong sarili na sa iyong strategy na ito dapat gawin. So, kung ano yung sinabi ni ganto ng iyong kakosa o ng iyong kaibigan ba dyan, tapos ikaw ay may mataas na panunungkulan sa gobyerno, so sila yung susundin mo. Hindi mo ma-analyze na ito pala yung dapat yung tama. Ito pala dapat yung tama. So, dahil kumpare mo to, sige, susundin mo kahit na mali, mga kasembreros, or hindi siya akma doon sa situation or sa needs ng particular condition, mga kasembreros, or problema sa iyong nasasakupan. So which is very dangerous. And na-experience na natin yun, yung time talaga na mabaha, ng lindol. So doon mo talaga na-test, no? Talaga nakita ng mga tao kung sino yung may tunay na strategy, may tunay na wisdom, mga kasembreros, when it comes to leading a community or a country in general.
Alright, sinamang po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom na kahit sa ating mga pamilya at sa ating sarili ay magkaroon tayo ng dunong or wisdom mga kasambres. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray with the communion of the Holy Spirit, the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambres and paalam po. I love you.